Everyone, Kian here. Our Bible verse for today is over 1 Samuel verse 24 to 3 and 4. At itong verse na to is patungkol kay Haring Saul. Kasi si Haring Saul gusto niyang patayin si David. So, bakit niya gustong patayin si David? Sino ba si David, diba? Si David, siya yung nakatalo kay Goliath. Okay? Siya yung pumatay kay Goliath. Noong mga panahon na walang makatalo kay Goliath, merong isang batang lalaki ang nagpresenta at siya po si David. Siya yung pumatay kay Goliath. From then on, nung napatay ni David si Goliath, ay hinanghaan siya ng maraming tao. At simula ng mga panahon na yon, nagsimula yung inggit ni Haring Saul kay David. At si Haring Saul is feeling niya papalitan siya ni David, kaya mas gusto niyang patayin si David. Maraming pagtatangkang ginawa si Saul para mapatay si David. Pero hindi niya mapatay si David dahil si David ay pinoprotektahan po ng ating Panginoong Diyos. So, sa 1 Samuel 24:3 and 4, napag-alaman ni Haring Samuel na andun si David sa isang area na feeling niya, sa tingin niya, mapapatay niya, magagapi niya. So, ang ginawa niya, pumili siya ng 3,000 kawal. At yung mga kawal at sundalyo na yun, hinanting nila si David. At sabi dito sa 1 Samuel 24, sabi ni Haring Saul, dito sumama yung pakaramdam niya. He came to the sheep pens along the way. A cave was there. So may kuweba sa lugar. And Saul went into the relieve himself. So, kumbaga parang si Haring Saul is nung time na to is tawag ng kalikasan nung time na to. So, relieve himself. David and his men were far back in the cave. So, isipin niyo po, sa daming mapipiling kuweba ni Haring Saul na pupupuan niya, doon pa mismo kung saan nagtatago si David. So, isipin niyo pong mabuti, diba? So, sabi dito, the man said, "This is the day the Lord spoke when he said, to you I will give your enemy into your hands, for you to deal with as you wish." So sabi ng mga tauhan ni David, ito na yung pagkakataon para patayin mo na yan. Then David cracked and noticed and cut off the corner of Saul's robe. So sa Tagalog, nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumimis sa loob ng kuweba, sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon na si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi ni David kay David ng kanyang tauhan, ito na ang katuparan ng sinabi na Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang mga kaaway at maaaring mong gawin ang kanya ang gusto mo. So just imagine, diba? Si David during that time, nasa loob siya ng kuweba, pero nakita niya yung grupo ni Saul na papasok sa kuweba, diba? So, you have all the opportunity to kill that person kasi alam mo kaaway mo yun. Pero ang ginawa ni Haring David, dahan-dahang lumapit si David at pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. So, bakit niya pinutol? Ang isang reason, ayaw niyang patayin si Saul. So, ito yung kapirasong damit na may chance akong patayin ka pero hindi kita pinatay. So, ito yung ebidensya. Malinis yung konsensya ko. Ayaw kitang patayin. Bagat gusto mo akong patayin, hindi pa rin kita pinatay ng mga panahon na nasa kamay kita. Yung ginagawa mo yung personal business mo sa kuweba na anytime pwede kitang patayin. Pero, ginawa ko sa'yo. Pinutol ko lang yung laylayan mo ng damit bilang patunay na hindi ako maghiganti sa'yo. So, ano yung teaching ng verse na to? Real power, practice self-restraint. Yung totoong makapangyarihan dito, hindi si Saul. Si Saul hari siya, makapangyarihan talaga siya. Many shoulders and under his command. Pag sinabi ni Saul na punta ka dito, yung mga sundalo, patayin mo to, punta ka dito, gagawin ng mga sundalo yung gusto niyang gawin, because that is power. But yung totoong power na pinakita dito sa story na to, ay yung power ni David. Kasi si Haring Saul, bagamat makapangyarihan siya, hindi niya kayang i-restrain yung sarili niya.
Kasi gustong-gusto niyang patayin si David. He cannot control himself at kaya niyang gawin yung isang bagay na labag sa Diyos. Pero si Haring David, control niya yung sarili niya, and that's real power. At ang kapangyarihan, hindi yun yung marami kang tauhan, marami kang sundalo, marami kang kakampi, general ka, marami kang kasundaluhan, marami kang alalay or CEO ka, marami kang managers o isa kang head of the team na marami kang team, 'di ba? The real power is knowing how to control the self. Like David, nasa kanya na lahat ng power that time. But he controlled himself. And that is real power. And number 2, revenge is like digging 2 graves. Yes, digging 2 graves. So, sabi to ni Confucius, bago ka maghigante, bago mo gawin yung paghihiganti mo, maghukay ka muna ng 2 libingan. Why? That's full of wisdom. Kasi kung isipin mo, si Haring David, naghiganti siya kay Saul during that time. So, sinaksak niya in very humiliating fashion, 'di ba? So, pwede niyang gawin yung gusto niyang gawin at that moment. Kumbaga, accomplish yun na nasa kamay niya na si Haring Saul na anytime pwede niyang patayin at that moment. Pero hindi ginawa ni Haring David, 'di ba? So, alam mo yun, nagets natin, no? Revenge is like digging 2 graves. Pinatay mo, di papatayin ka din, 'di ba? May umalis so, 'di ba? Minsan may umalipos sa anak mo, aalipustahin mo din. Merong nang away sa anak mo, aaway mo din, 'di ba? So, it's full of wisdom. Walang nananalo sa paghiganti. Pag naghiganti ka, pati ikaw, talo ka. Number, vengeance is the Lord. Tandaan po namin, sabi sa Romans chapter 12 verse 9, do not take revenge. Ito po yung utos ng Biblia sa mga Christian. Huwag kayo maghiganti. My dear friends, but leave room for God's wrath. Iwan mo sa Panginoon yung galit sa hustisya ng Diyos, sa galit ng Diyos lahat ng mga nararamdaman. For as written, is mine to revenge, I will repay, says the Lord. So sa galit po, yung mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo yun sa galit ng Diyos. Kasi pag ginawa ka na masama, anak ka ng Diyos eh. O pag ginawa ka ng Diyos, ng masama, anak ka ng Diyos. So, syempre, magagalit yung Diyos. Hayaan mo na yung tatay ang maghiganti sa'yo. At kapag naging ganti ka kasi, ito yung pagpapakita sa Diyos na, I don't trust you, Lord. I don't trust your justice. So, parang sinabi mo, Lord, ako bahala. No, ipaubaya mo sa Panginoon. Kasi nasusulat na sa Bible nasa kanya yung paghihinti. Nasa ama yung paghihinti. Kasi ikaw ay nag-isang anak. Yung hustisya ng Diyos, sa kanya. Kaya, isurrender mo na sa kanya. So, tingnan mo si Saul, natalo siya sa labanan, at the end, nag-suicide siya. Yung armor bearer niya, inuutusan niya na patayin siya. Ang ginawa niya, pinatay niya yung sarili niya. So, namatay siya sa sarili niya ng espada. Vengeance is the Lord. Hayaan natin ang Panginoon ang gumante para sa atin. Ang mahalaga, yung mga kamay natin, malinis. Hindi tayo naghigante, hindi tayo puminisala na ibang tao. Hayaan natin sa Lord kung anong gagawin niya. Kasi may hustisya ang Panginoon. Vengeance is the Lord. Now, the application is show power by not showing it. Raise your value by ignoring your enemies. Pakita mo isang tao kung makapangyarihan by not showing it. So, show power by not showing it. So, ipakita mo makapangyarihan ka sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng kapangyarihan. So, anong ibig sabihin? Pakita mo na kontrolado mo yung sarili mo. And if you can control yourself, then you are powerful. Kung kaya mo yung pagkakataon na andyan na yung kaawan mo, pwede mo nang paghigantihan, pero hindi ka naghiganti. That's showing a real power. So, yung taong makapangyarihan, sila yung hindi madada. Yung mga taong, di ba yung mga hype na relax? Yung mga
matatapang yung mga alpha talaga. Sila yung mga hindi maatungal. Yung madalas tahol ng tahol, atungal ang atungal, mga nagpapakita ng kapangyarihan at kalakasan. Sila yung mga mahina talaga. And number 2, raise your value by ignoring your enemies. So, itaas mo yung value mo, yung pagpapahalaga mo sa sarili mo by ignoring your enemies. Isipin mo, ginagawa ka na masama, gagawan mo sila ng masama, ano nangyari, di ba? Pares kayo naging masama. So, sabi nga ni Haring David, pag binasa nyo dito, yung sa 1 Samuel, pag binasa nyo yung buong chapter na yan, sabi niya dito, gaya ng kasabihan ng matatanda, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. So, ginagawan mo ako ng masama, tapos gagawan kita ng masama. Para mo sinabi na, masama na din ako, binaba ko din yung standard ko, diba? So, raise your value by ignoring your enemies. Protektahan mo yung sarili mo by ignoring your enemies. Actually, ang pinakamagandang vengeance, or revenge, is to live a beautiful life, a meaningful life, live well. Mabuhay ka na magandang klaseng buhay, maging matagumpay ka, and yung mga kaamay mo, hindi mo na sila pinapansin yung mga ginagawa nilang masama sa'yo. So, makikita nila na umaangat ka, na hindi ka nila maapektuhan kahit anong gawin nila. Nagiging successful ka. Ano mo yun? Tapos, pinatawad mo pa sila. So, that is the best revenge. Why? You don't care. I forgive you, I don't care. So, that is the best revenge. Kasi hindi kayo magka-level. Ginagawan ka niya na masama, pero hindi mo siya gagawa ng masama. Kasi ayaw mo na pares kayo maging masama. So, that is the best revenge. Kapag yung monster, kinakalaban mo, in the process, you will become a monster of yourself. Diba? Raise your value by ignoring your enemies. So, huwag natin gawin ng masama yung mga tao na ginagawan tayo na masama. Yung mga tao na kung ano-ano sinasabi sa atin. So, let's aim high. Magkaroon tayo ng successful life. Value yourself. And ignoring your enemies. And you don't care what they're doing against you. And number 3, appeal to God's vengeance for vindication. Ano ibig sabihin? So, imbis na ikaw yung maghihiganti, you appeal to God's vengeance. Lord, ikaw na bahala. Sobrang grabe na yung pang-aapi sa akin ng mga taong to. Pero ikaw na yung bahala sa akin. So, hope you learn a lot from this message. Thank you everyone and God bless.